Habang nililinis ko yung isda para lutuin, ay tinanong ako ni mama, "O ano yan?" Kahit nakitang-kita naman niya na isda yun. At siya rin naman ang bumili nun sa maglalako. At nasa harapan lang naman niya ako naglilinis. Hindi ko napigilan ng inis ko at sinagot ko siya ng pabalang, "Kita mo na ngang isda, alangan namang karne yan." Nagalit siya at pinagbabato niya ako. Lumayas daw ako kung hindi matataga niya ako. Huwag kayong mag-i-expect ng anghel kung sa impyerno niyo naman ako pinalaki. Nadisgrasya si mama kasama yung stepfather ko pati na rin yung anak nilang babae. At nabalian ng buto sa paa ang mama ko. Nakabedrest siya ng halos 3 years. Sa loob ng 3 years ay sa akin lahat ng gawaing bahay. At bumili pa talaga sila ng 8 biik. Ako yung nag-alaga nun hanggang sa nabenta nga nila. Pero hindi man lang ako binigyan kahit na nga 50 pesos sa napagbentahan. Active din ako nun sa church at noon pa man ay part na ako ng praise and worship. Isa akong lady drummer at nag-aaral pa ako ng senior high noon. Punong-puno na yung schedule ko to the point na laging kulang yung tulog ko. Kaya't lagi din ako nung tulog sa school kapag may discussion. Pero medyo may utak din naman ako. Kaya na-maintain ko pa rin yung mataas na grades ko. Ang bahay namin sobrang gulo na kulang na lang ay si Satanas. Kaya't matatawag mo ng impyerno. 4 lang naman kami nakatira doon pero grabe silang magmura. Away dito, away doon na para bang walang kasiyahan sa buhay. Gigisingin ka ng mura at mag-aalmusal ka ng mura. Sobrang nakakapagod yung ganitong setup na para sa akin as teenager na active sa lahat. Sa school, sa church at ginagampanan ko pa lahat ng gawaing bahay. Sobrang pagod na pagod ako that time at ang laging nasa isip ko ay umalis sa bahay pero hindi ko pa talaga kaya. One day ay nagpapagawa ng extension sa bahay si mama. Kaya medyo magulo ang bahay at makalat gawa ng mga karpintero na nagpapanday. Ako yung tao na kapag makalat ang bahay ay talagang medyo mainit yung ulo ko. At nahahalata na yun ni mama ko dahil nga nakasimangot din ako. Habang naglilinis ako ng isda para lutuin ay tinanong ako ng mama ko, "O ano yan?" Kahit nakitang-kita naman niya na isda yun at siya rin naman ang bumili nun sa maglalako. At nasa harapan lang naman niya ako naglilinis. Hindi ko na napigilan at nasagot ko siya ng pabalang, "Kita mo ng isda, alangan namang karne yan." Nagalit siya ng sobra at pinagbabato niya ako ng mga bagay na nakikita niya. At sinabihan pa ako na lumayas daw ako. Hindi ako umalis agad hanggang sa sinabi niya sa akin na tatagain daw niya ako kapag hindi ako lumayas. Kaya't napilitan na lang akong umalis. Pumunta ako sa bahay ng kaibigan ko at makalipas ng 8 oras ay pinusundo ako sa mga pulis na para bang gumawa ako ng krimen. Pinilit lang naman talaga nila ako para lumayas. Sobrang hiyang-hiya ako ng mga panahong yun na feeling ko ay hindi ko kayang humarap sa kahit na sinong tao dahil nga sa ginawa sa akin ng mama ko. Pinuntahan ako ng mga pastor sa bahay pagkabalita nila sa mga nangyari sa amin. Mama ko lang yung kumakausap sa kanila habang ako'y nakaupo lang at nakayukong umiiyak. Sinasabi kasi ng mama ko na demonyo ako at napakasama ng ugali ko. Na natututo na rin daw ako na magmura, lagi na lang daw akong nakasimangot. Marami pa siyang mga sinabi ng mga bad sides ka daw. Na sa bahay ko lang namin yun pinapakita. Pero tahimik pa rin ako, wala ni isang salitang lumabas sa bibig ko. Pero ang nasa isip ko lang nun ay, huwag kayong mag-e-expect ng anghel kung sa impyerno nyo naman ako pinalaki. Ngayon ay nasa Manila na ako at kasalukuyan nagtatrabaho as bartender. Sumasahod ako ng above minimum. Masasabi ko rin na medyo magana yung buhay ko at sobrang nagpapasalamat ako kay Lord. Dahil sa wakas ay nakalis na rin ako sa impyernong bahay na yon. Nagpapadala pa rin ako ng pera sa mama ko na mahigit 10K a month and it's from my heart. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob kasi kahit balibalik ta rin man ang mundo ay pamilya ko pa rin sila. Mamilin gusto ko pa rin sana ng advice dahil hanggang ngayon ay nagkaka-anxiety pa rin ako dahil sa past ko. Letter sender, Tisay. Huwag kayong mag-e-expect ng anghel kung sa impyerno nyo naman ako pinalaki. Na totoo naman. Ano nga bang ine-expect mo sa taong araw-araw nakakaranas ng sigawan, mura, takot? At yung anxiety mo ngayon, normal yan after years ng survival mode. Sa ngayon na malaya ka na, i-enjoy mo yung buhay mo ngayon. Magdagdag ka ng magagandang memories para kahit na papaano makalimot. Hanga ako sa'yo dahil despite sa lahat ng masasakit na naranasan mo, hindi mo pa rin sila kinakalimutang suportahan. At hindi lahat kayang gawin yan. Kaya may ilang kabataan na naliligaw ng landas na yung mismong tahanan na dapat ay safe place nila. Yun pa yung pinakamasakit at pinakadelikadong lugar para sa kanila. Pero wag naman darating sa point na pag-aasawang kalimitang sinusolusyon. Panalo ka dun sa part na mas pinili mo magsikay sa buhay at lumayo. Nasundo talaga ng pika mo yung mama mong walang common sense no?